Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 3. Hanggang sa matapos ang party, ay nanatili si Joanna. Hindi na siya nilapitan pa ni Franz pagkatapos noon. She tried to circulate and talk to people. She'd die kaysa malaman ni Franz na naapektuhan siya ng presensya nito. Iyon ang dahilan kaya hindi siya umuwi kahit iyon na ang ibinubulong ng dibdib niya. She danced almost every piece, with Arnel, with friends, and once with Rigo. Alam mo bang lahat ng lalaking isinasayaw mo tinititigan ng masama ni Franz? Nakangiting sabi ng lalaki. Imahinasyon mo lang yun. You're killing me with curiosity, Joanna. At maraming namamatay sa ganoon, Rig. Natatawang sagot niya. No kidding, Joanna. I could smell problems. Kung ano man ang mayroon sa pagitan niyo ni Franz, nandito lang ako. At kung kailangan mo ng tulong, namin ni Lacey. Seryosong wika ni Rigo. Pagkatapos ay idinagdag. What are friends for? Banayad siyang tumango. Salamat, Rig. Huwag kang mag-alala. Ilalagay ko sa isip ko ang sinabi mo. Alam kong nag-iisa ka na lang, Joanna. Pero hindi ka namin pipilitin ni Lacey. You can do it in your own good times. Ngumiti ang dalaga. Pagkatapos ay itinuon ang mga mata kay Christy na nakaupo sa mesa kasama si Franz, si Vida at si Mr. Gabriel. Why aren't you dancing with Christy? Nakikita kong kanina ka pa niya binibigyan ng come on look. Papatayin ako ni Lacey. Biro nito na sinabayan ng tawa. Sa'yo niya lang ako pinagkatiwala. Nakitawa na rin ang dalaga. Inihatid niya si Arnel sa kanila nang mag-uwian na. At hindi maiwasang banggitin ng binata ang tungkol sa biruan noong pagdating nila. May pag-asa ba talaga ako, Joanna? I like you, Arnel. Wala pa noong araw sa kolehiyo hanggang ngayon. Pero, bilang kaibigan. At hindi bilang boyfriend o asawa. Tapat niyang sinabi. Minsan man ay hindi kita pinaasa. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Joanna. Huwag mo lang akong pagsarahan ng pinto dyan sa puso mo. Tumango ang dalaga at bumaba ng sasakyan. Sa loob ng silid niya ay agad niyang ibinagsak ang sarili sa higaan. The first hurdle in meeting Franz was easy. Kaya niya ang susunod na mga araw. Tumitig siya sa kisame at mula roon ay muling ibinalik sa isip ang nakaraan. 7 taon na ang lumipas. She was barely 17 at nasa irregular second year. Shoot, Joanna, shoot! Hiyaw ng mga cheerers ng team na kinabibilangan ng dalaga sa inter-school basketball tournament na iyon para sa mga babae. Hawak niya ang bola at 7 seconds na lang at tapos na ang laro. Lamang ang kalaban ng 1 point. Pag na-shoot niya ang bola ay panalo sila. Kampante ang kalaban dahil hindi naman siya ganoong kahusay na manlalaro. Siyempre, panlalaki ang larong ito. May umahabol sa kanya na hindi naman siya gaanong pinagkakaabalahan dahil natitiyak nitong hindi niya maipapasok ang bola. A little prayer and with more concentration ay inihagis ni Joanna ang bola sa ring. Tulad sa isang slow motion ay pinanood niya ang pagbagsak na yon sa ring. 4 seconds. 3, 2, shoot! Hindi magkamayaw ang mga estudyante sa malakas na hiyawan. Panalo ang Commerce Department. Si Joanna ang bida. Mabilis siyang dinaluhong ng mga kaeskwela at niyakap. Anong sinabi ng mga taga-engineering na yan? Tuwang-tuwang hiyaw ni Mr. Gores, ang coach nila. Ibablowat ko kayong lahat sa bayan, girls. Yehey! Sabay-sabay na hiyawan ng team. Ilang sandali pa ay awarding na ng trophy at tinanggap ng captain ball ng team nila
ang trophy para sa Commerce Department. Pagkatapos ng kuhanan ng litrato at kamayan para sa mga nanalo, ay isa-isa nang nagtungo sa locker ang mga players. Paglabas na yan ng locker ay sinalubong ni Franz si Joanna. "Congratulations!" Nakangising bati ng binata. "I never for one moment doubted that you will not make it." Lumabi siya. "Bulahin mo ko. Kahit nga ako hindi makapaniwala na ipasok ko ang bola eh. Tsamba yun." Nakangisi pa rin si Franz. "Isipin mong tinalo niyo yung department namin sa tsamba. Hindi ko mapaniwalaan yun dahil ang mga mahuhusay na manlalaro sa varsity ng St. Ignatius ay mga taga-engineering at tinulungan namin mag-practice sa mga babae namin." "That I can believe. With you and Rigo as their trainers, alam kong talo na kami. Ganon din ang paniwala ng iba ko pang mga ka-team." "But I'm glad your team won, sweetheart. If only for you." "Bakit laging iyan ang tawag mo sa akin? Baka akalain ng mga makakarinig sweetheart mo nga ako." Tumingala siya rito. Barefoot ay bahagya lang siyang lumampas sa balikat ng binata. "Iyan ang gusto kong itawag sa'yo. Ayaw mo ba?" Isang matamis na ngiti ang isinagot niya sa binata at lumitaw ang dimple niya sa kanang pisngi. Ayaw niya? Heavens! She always loved to hear him calling her sweetheart, kahit nga hindi naman sila mag-sweetheart. "Don't smile at me like that, and I'll kiss you right here and now." Banta nito. "Franz Ramirez, wag mo kong takutin. Alam kong hindi mo magagawa yun." "Kung hindi kita kilala, iisipin kong naghahamon ka, Joanna Samson." Wika nito na nagsalubong ang mga kilay. "Of course not. But just for the record, kung sakaling ganoon nga, anong gagawin mo?" "I'll kiss you, pero hindi sa harap ng maraming mga estudyante." Seryosong sinabi nito. Ngumiti siya uli. Hindi siya naniniwalang gagawin ni Franz yun. Why, hindi naman sila mag-boyfriend. In fact, for over a month now ay sa bahay ng binata siya nakikipanirahan. And before that ay hindi siya kilala nito. Ni hindi alam nito ang existence niya. Sa public school siya nag-aaral noong high school. Ang adopted mother niya, si Angelina, ay isang nurse sa isang provincial hospital sa kabisera. Naglibito sa ospital ng mangailangan si Don Manuel Ramirez ng isang private nurse dahil natali ito sa wheelchair sa huling atake. Naparalisa ang kanang binti. Sa loob ng isang taon ay kay Don Manuel nagre-report si Angelina. Umuwi lamang mula sa malaking bahay kung matutulog na ang matanda at pumapasok naman sa kinabukasan bago ito magigising. Hanggang sa isang aksidente ang bumawi sa buhay ni Angelina. Iyon ay noong nasa unang semester siya sa unang antas sa kolehiyo. Hindi niya malaman kung dapat niyang ipagdalamhati ang pagkamatay ni Angelina o ikagalak dahil malaya na siya. Pero ano pa man, ay hindi naging kawalan ang pagkawala nito maliban sa financial na suporta nito sa kanya. Inampun siya ni Angelina mula sa ospital na pinag-iwanan sa kanya ng sariling ina na hindi na siya binalikan. Pinag-aral, hindi dahil gusto nitong magkaanak at mahal siya, kundi gusto nitong may makasama sa pagtanda. Mula nang masawi sa unang pag-ibig nito si Angelina, ay hindi na ito nag-asawa. Hindi siya sinasaktan nito sa pisikal na paraan, subalit wala rin siya natatandaang pinakitaan siya nito ng pagmamahal. Kung sila lang sa bahay ay tila sila hindi magkakilala, malibang may uutos sa kanya. Iisa ang dialogue ni Angelina sa kanya. "Utang na loob mo sa akin kaya ganito ang buhay mo, Joanna." Wika nito sa paraang tila itinatanim na isa-isa ang salita sa utak niya. "Wala kang karapatang mag-asawa hanggang hindi mo nababayaran ng serbisyo ang ginawa ko sa iyo." She was never allowed male friends, kaya ganoon siya kailap. Sa sandaling malaman ni Angelina na nagpapaligaw siya, ay hihiyain siya nito sa kalye. At kung iisipan naman daw nitong magtanan siya,
ay ipapakulong siya dahil wala pa siya sa hustong gulang. Likas sa kanya ang pagiging mapagkumbaba at masayahin. Itinuturing niyang mapalad siya kaysa sa mga ibang batang iniwan ng ina sa mga bahay ampunan. Pinapakain, pinadadamitan at pinag-aaral siya ni Angelina. Sapat na ang mga iyon upang makontento siya. At nang mamatay nga si Angelina, ay nakiusap siya sa matandang Don Manuel na siya na lang ang mag-alaga dito. Tutal ay may alam naman siyang kaunti tungkol sa nursing job. Doon siya lumaki. Pumayag ang matanda at iyon ang simula ng pagbabago ng buhay ni Joanna. Checkmate! Aniya na nagtatawang tumingin kay Don Manuel. I can't believe it. Bulalas ng matandang Don na inikot ng tingin at sinuri ang chessboard. That's 2 in a row, Don Manuel. Well, I guess I have to concede. Nakatawang wika nito makaraan ng ilang sandali. Pag hinamon pa kita sa pangatlong laro at matatalo rin ako, ay lalo nang nabaon ang pride ko. Pagkatapos ay nilingon nito ang dalaga. Why couldn't you just let this old man win? I'm sure you're not that serious about winning like that. Tumaas ang mga kilay ng dalaga. Malalaman mo kung kailan ako magpapatalo. At nasa naman ang tamis ng panalo noon? All right. Itinaas ng matanda ang mga kamay in amusement. Nilingon nito ang maid at nag-utos ng maiinom. Pagkatapos ay muling binalingan ang dalaga. Kamusta na ang pag-aaral mo, iha? Mabuti naman po, Don Manuel. Nagpapasalamat po ako sa inyo. At kahit wala na ang inay, ay patuloy pa rin akong nakakapag-aral. Panggabi ang kinuha niya sa semester na iyon, upang ang araw niya ay iukol niya sa matanda. Natutuwa ako sa sigasig mo, Joanna. Sana'y ganyan si Christy. Ang tinutukoy nito'y ang stepdaughter, anak sa una ng ikalawang asawa. She's spoiled at walang idinudulot sa akin kundi konsumisyon at gastos. Akalain mo bang gusto pang sa Maynila mag-aral? Gayong magandang eskwelahan naman ang St. Ignatius. Nakita mo nga at dyan nag-aral ang anak kong si Franz. Si Christy ay matanda lang ng 1 taon sa kanya. Maganda na tila modelo. May isip niya rin niyon, Don Manuel. I doubt it, Joanna. Kinukonsunti pa ni Franz ang babae ngayon. Why, my son really loves that girl tulad ng isang tunay na kapatid. Kung sa bagay naman ay 6 na taon pa lang si Christy nang pakasalan ko ang ina niya. At 13 naman si Franz. May mga sandaling gusto kong sabihin sa ano ko ang mga hindi mabubuting ugali ni Christy. Pero ayoko namang sirain ang pagtingin niya rito. Ayokong saktan si Franz. Para sa kanya, Christy is a dear little sister. Pag nagkaedad ho ang isang tao ay natututo. Ano po, malay natin na bukas makalawa, Christy might change her ways. Well, I hope so, Joanna. Pagkatapos ay seryosong tinitigan ang dalaga. Marami akong pera, iha. I could easily send you to school nang walang kahirap-hirap. Pero ayokong gawin sa iyo yon, Joanna. Gusto kong magtagumpay ka dahil pinaghirapan mo. I will always be there to support you. Masarap ang tagumpay kung pinagsisikapan. Marami pong salamat, Don Manuel. Aniya sa nagbabarang lalamunan para sa affection sa matanda. Ang makapag-aral sa gabi ay sapat na ho sa akin. Hello, Papa. Joanna. Si Franz nakararating lang galing sa eskwela. O ano, hindi ka pa ba pinagbibihis ng Papa? 3:00 na. Maaga pa, Franz. 4:00 naman ang first subject ko, di ba? At isang sakay lang naman ang patungo sa St. Ignatius. Sagot niya sa binata habang pinipigil ang pag-overdrive ng puso niya. Magbihis ka na nga, iha. Sige na. At ihatid mo na lang si Joanna, Franz. Utos nito sa anak. Sure pa, magpapalit lang ako ng damit.
Gusto niyang tumanggi pero hindi niya gagawin. Sasamantalahin niya ang bawat pagkakataong nagkakalapit sila ni Franz. Hindi naman siya nag-iilusyon na papansinin siya nito. Pero hindi naman bawal ang humanga at mangarap. Surely, hindi siya sisingilin ng BIR for admiring a man. "Slow down, Franz!" Hiyaw ng dalaga na hinahawi sa muka ang buhok na malakas na inililipad ng hangin. Walang bubong ang Wrangler Jeep ng binata at kilala ang sasakyan nito sa buong San Ignacio. Kung tatak ni Rigo ang motorsiklo, ay tatak naman ni Franz Ramirez ang top-down Wrangler Jeep nito. Alikabok ang iniiwan nito sa daan sa tuwing nagpapatakbo ang binata. Fast and wild. "Takot ka ba?" Nakangising baling nito na hindi naman namemenor. "I don't want to die before my time yet!" Hiyaw niya. Mahigpit ang kapit sa stainless na hawakan sa harapan. Tumawa ng malakas si Franz. "You won't!" Nagmenor ng bahagya. "Napaka-boring ng buhay mo, Joanna. Ayaw mo ng thrill kahit konti." "Kung boring sa iyo maging maingat at pahalagahan ang buhay, then I'm sorry for you." Nakasimangot niyang sagot at muling inayos ang buhok. "Hindi kita pa hihintulutang masaktan, sweetheart." Wika nito sa formal na anyo. Umiwas ng tingin si Joanna. Inihinto ni Franz ang jeep sa mismong gate ng St. Ignatius. "Susunduin kita mamayang gabi ah. Maghintay ka na lang sa gate." Wika nito nang bumaba siya. "Bakit pa? Ang dami naman dyang jeep at saka tricycle." "Sweetheart, wala akong tiwala sa mga drivers ngayon. Ang ganda mong yan. Baka ka mapagtripan. Tatanga-tanga ka pa naman." Nakatawang pinakadiin-diin nito ang huling sinabi. Napikon ang dalaga. "Ang yabang mo ah!" Akma niya nga hampasin ng notebook ang binata subalit umiwas ito. At kasabay ng pagtawa ng malakas ay muling pinaandar nito ang makina ng jeep. Winked at her at matuling pinatakbo ang Wrangler. Ilang kababaihan ang sinundan nito ng tanaw. Sinipa niya ang malaking batong nakausli sa daan sa inis. "Tatanga-tanga ha?" Sa kabila ng pamubuska ng binata sa kanya, ay maligaya si Joanna sa piling ng mag-ama. May mga sandaling ilang beses niyang nahuhuling nakatingin sa kanya si Franz. Subalit hindi niya yon binibigyan ng ibang kahulugan. Hindi siya ang tipong pagkakaabalahan ni Franz Ramirez. Maraming magaganda at mayayamang babae ang aali-aligi dito. Sila ni Rigo de la Serna. Ang kaibahan nga lang nito, kay Rigo ay mayaman si Franz. Nasa campus siya ng araw na iyon ng linggo. Pinayagan siya ni Don Manuel na maka-attend ng practice ng volleyball. Nakasandal siya sa ilalim ng punong akasya nang may tumakip sa mga mata niya mula sa likod. "Guess who?" "Frankenstein?" "Wrong." "Dracula?" "You can guess better than those two, Joanna." Natatawang bumitaw si Franz at naupo sa damuhan. Napaupo na rin siyang nakatawa. "Ikaw pa ba naman ang hindi ko makilala? Gayong kabisado ko na ang kulon mo. At kahit wala ang kulon mo, ay alam kong ikaw." Gusto niyang idagdag. "Bakit ka nandito?" "Para panoorin ang practice mo at upang makakita ng magagandang legs." Hinagod dito ng tingin ng magagandang binti ni Joanna na naka-shorts ng maiksi at medyas at rubber shoes. Hinampas nito ng tuwalya ng dalaga na bagaman biro ay pinamulahan ang muka. Humiga sa damo si Franz upang makaiwas. "Leche?" "Masisisi mo ba ako ngayon ko lang napagtuunan ng husto ang mga binti mo? Abay, lagi ka naka-uniform ah. Sa bahay naman ay naka-walking shorts ka, kung hindi nakapantalon." Pumutol ito ng mahabang damo at pinaglaro sa mga binti ng dalaga. "Hey! Ano ka ba?" Tinabig niya ang kamay nito. "Joanna, nananayo ang mga balahibo mo sa binti at braso."
Tukso ni Franz na itinukod ang ulo sa braso at tinitigan siya. Franz, napipik ko na ako. At nakatingin dito ang team ko. Lagi ka naman pikon. At huwag mong intindihin ang mga yun. Lagi naman silang nakatingin sa akin eh. Crush ka nga ni Agnes eh. Ang captain ball nila ang tinutukoy niya. Sorry na lang, hindi ko siya type. Sa pagkakataong iyon ay ang daliri mismo nito ang pinaglakbay sa braso niya. Sinikap niyang balewalain niyon. Sinong type mo? Iyong barkada ni Shirley? Game yun eh. Tumingala sa dalaga. Jo, nagka-boyfriend ka na ba? Umiling siya. Nahalikan ka na? Humugot siya ng malalim na paghinga. Franz was just being friendly and casual. No more, no less. Hindi siya dapat mailang. Kung hindi pa ako nagkaka-boyfriend, paano kung mahahalikan? It doesn't follow. Pero, ang daming naniligaw sa'yo ah. Hindi ko sila type. Sinong type mo? Si Arnel? May iritasyon sa ilalim ng tinig nito. Malimit kayong magkasama. Diba? Magkaibigan na kami ni Arnel. Tulad ng mga kaibigan ko. Kayo ni Rigo. Mabuti naman kung ganun. Hanggat maaari, ayaw kong kinakatalawang kaibigan. Nagsalubong ang mga kilay na nilingon ni Joanna ito. Sinalubong ni Franz ang tingin niya. Bumaba sa mga labi niya ang mga mata ng binata. Siya ang umiwas at ibinalik sa field ang mga mata. Jo. Hindi siya lumingon. Don't let anybody kiss you. Ako lang. Doon siya lumingon. Franz, hindi ko na gusto yung birong iyan ah. Huwag mo kong i-good time. Hindi ako nagbibiro at hindi kita ginu-good time. Alam mo, Mr. Playboy, kung hindi lang ako sa inyo nakatira at anak ka ni Don Manuel, kanina ka pa nakatikim sa akin. Nairita siya at takmang tatayo pero nagbigay ng warning ang binata. Pag tumayo ka at iniwan mo ko dito, hihilahin kitang tiyak at matutumba ka sa akin. And you're giving me the chance to give you your first kiss here, in broad daylight, at may mga audience pa. Panta nito sa seryosong tono. She wrinkled her nose. Ang sama ng taste mo? Pati ba naman ako papatulan mo? Katulong lang ako sa inyo ah. Sinikap niyang lagyan ng sarcasm ang tinig. Kung intensyon mong galitin ako, then congratulations. Bumangon ito at tinitigan siya ng matalim. Anong katulong ang pinagsasabi mo? Galit nitong tanong. Hindi siya sumagot at niyakap ang mga binti at ipinatong ang muka sa tuhod. May katulong bang sarili ang silid sa itaas with complete amenities? Sabay namin kumakain at sinusundo at ihahatid sa eskwela? Franz, I hate it when you're angry. I'm sorry, okay? Hindi sumagot si Franz at sumandal sa punong akasya at namulsa. Naputol ang katahimikang namagitan sa kanila nang dumating si Rigo at tinapik sa balikat si Franz. Tara! Wika nito. Hello, Jo. Saan? Ihatid natin si Shirley sa kanila. Kasama natin yung isa niyang classmate si Angie. Puro game ang dalawang yun, friend. Ibinaling ni Joanna ang tingin sa mga nagpa-practice sa field. Pagkatapos ay nilingon ang dalawang lalaki. Babalik na ako sa practice. Hindi na niya hinintay na sumagot ang dalawa at dumakad patungo sa mga kasamahan. Hintayin mo ko sa uwian. Pahabol ni Franz. Magsyota ba kayo ni Joanna? Si Rigo na hinabol ng tingin si Joanna. Hindi, bakit? Bakit regular mo sinusundo kung hindi? Hindi ko pwedeng pahindian ang papa. Isa pa, malayo ang amin mula sa highway. Baka makursunadahan ng mga tricycle boy. Hindi mo makursunada. Patuloy ni Rigo. Matagal bago sumagot si Franz na ang mga matay nakatuon
sa dalagitang hawak na ang bola. Hindi game si Joanna, friend. Polite and friendly dahil sa amin nakatira. I'm glad to hear that, friend. Nilagyan ito ng diin ang huling salita. Ayokong isama mo sa kalokohan natin si Joanna. Hindi okay yung nagpalaki dyan at ayokong madagdagan ang mga sama ng loob niya sa buhay. Malibang seryoso ang lalaki like Arnel. Papatayin ko si Arnel pag si Joanna ang napiling pagpraktisan ng loko. Natatawang sagot nito na ikinatawa na rin ni Rigo.